Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga napapanahong mga balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasayin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa kanyang termino wala ng gutom na Pilipino. Ipinatutupad na ng pamahalaan ang walang gutom, reducing food insecurity and undernutrition with electric vouchers or refuel project. Personal na tinunghayan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng proyekto sa lungsod ng Maynila. Sinabi ng Pangulo na layunin ng kanyang administrasyon na tugunan ng seguridad sa pagkain, na tiyakin ang pagkain ng bawat pamilyang Pilipino ay balanse at masustansya. Kompleto po ang diet ninyo. Hindi na po maaari na isang bandehadong kanin tapos isang pirasong sardinas. Hindi na po pwede yun. Kaya ito po ang ating programa. Ay patuloy po natin ating ginagawa. Ito ay nasa walang gutom program. Dahil po, kung maalala ninyo, nung bago akong upo, tinanong sa akin, ano ang pangarap ko sa aking termino bilang presidente? Ay ang sagot ko, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala ng gutom na Pilipino. Kaya po may mga programa tayong ganito. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang holistic approach ng walang gutom refuel project. Ang punong ehekutibo kasama sa programang food assistance na nagbibigay ng murang pagkain. Anya, nilaki pa nito ng nutrition education na nagbibigay kaalaman kung ano-anong mga pagkain ang dapat nakainin para sa malusog na pangangatawan. Paliwanag pa ng Pangulo, sa pamamagitan ng programa nakakatanggap ng 3,000 piso na food credit ang bawat pamilyang Pilipino sa kanilang electronic benefit transfer card. Binalita rin ni Pangulong Marcos Jr. na dahil sa programang ito ng gobyerno, bumaba ang hunger rate o pagkagutom ng mga benepisyaryong pamilya. Noong Oktubre, nung nakaraang na taon, ay 48.7% po ang sinasabing hunger rate na ginugutom pa. Dahil sa programang ito, yung numerong yan ay bumaba na po at naging 41.5% itong Marso ng 2025. Palagay ko, pagkatapos ng taon, makikita natin mas bababa pa. Dahan-dahan po na natutupad po ang pangarap po ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ni Undersecretary Benjamin Acorda Jr. bilang bagong Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ginanap ito sa Malacanang. Nagserbisyo si Undersecretary Acorda bilang ika-29 na pinuno ng Philippine National Police mula April 2023 hanggang March 2024. Miyembro si Acorda ng Philippine Military Academy sa BC Class of 1991. Humawak siya ng mga mahahalagang posisyon sa pulisya at isa siya sa mga pioneer ng PNP Anti-Cybercrime Group bago siya maitalaga noon bilang PNP Chief. Naglingkod din siya bilang PNP Director for Intelligence. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Muling bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dalawang tent city sa Bogo, Cebu ngayong araw upang kumustahin ang mga survivor ng magnitude 6.9 na lindol na nagsilikas at nawala ng tirahan. Kasabay nito ang pag-inspeksyon ng Pangulo kung patuloy na naibibigay ng ilang ahensya ng pamahalaan ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa lugar. Tiniyak ng Pangulo na lahat ng napinsala ang bahay sa Bogo dahil sa lindol ay mayroon ng tinitirhan kahit pansamantala lamang. Unti-unti na ring pinapalitan ang mga tent ng mas matibay na pabahay o ang tinatawag na modular shelter. We are back here, binalikan namin yung hospital, itong pangalawang tent, itong isang tent city at saka isa pa to, para inspeksyonin kung na-deliver na natin yung mga pangangailangan ng mga naging biktima, na-displace, yung mga nawalan ng tahanan nung nakaraang lindol. Kaya kami nandito at maganda naman makita na malaki ang progreso. So, I'm happy to report na meron na talaga lahat ng nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirhan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo doon sa yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at dinalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong binibigay pagka magkakaganito. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nadagdagan pa ng 3 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa malakas na lindol sa Cebu. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRIMC, umabot na sa 79 ang mga napaulat na nasawi mula sa 76 kahapon habang nananatili naman sa 550 ang mga napaulat na nasaktan. Samantala, nananatili rin sa mahigit 216 216,000 pamilya o katumbas na mahigit 747,000 na individual ang apektado ng lindol. Umaabot naman sa mahigit 416 million pesos ang naipaabot na tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga volunteer tuloy-tuloy na tumutulong sa repacking centers ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Buhay na buhay ang diwa ng bayanihan sa mga repacking center ng Department of Social Welfare and Development.
Matapos mag-anunsyo ng call for volunteers nitong Martes, agad na tumugon ang mga individual at grupo mula sa iba't ibang sektor kabilang na ang maraming kabataan para tumulong sa mabilisang repacking ng family food pack sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Nitong Huwebes, umabot sa 139 ang kabuang bilang ng mga tumulong kabilang ang mga miyembro ng Philippine Navy, Members Church of God International, San Miguel Corporation, University Perpetual Health System, mga Dole Tupad beneficiaries at iba pang walk-in volunteers na naglaan ng kanilang oras at lakas para sa kapakanan ng mga apektadong pamilya ng mga nagdaang kalamidad. Tiniyak ng DSWD na tuloy-tuloy ang pagdating ng food packs para sa mga lalawigang tinamaan ng malalakas na lindol kamakailan. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 78,000 kahon ng family food packs ang naipadala sa mga lokal na pamahalaan na ipamimigay sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental at mga karatig lalawigan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pamahalaan walang naitatalang bagong strain ng virus sa gitna ng naitalang kaso ng influenza-like illness sa kasalukuyan. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. May ituturing na natural occurrence o natural lamang sa ganitong panahon ng taglamig ang mga naitatalang influenza-like illness o ILI sa bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Dr. Ron Jean Solante, infectious diseases expert, na ang dahilan nito ay ang iba't ibang virus na umiikot sa kapaligiran kasama na ang COVID-19. Ayon sa eksperto, sa mga data mula sa DOH Epidemiology Bureau Surveillance, wala naman silang nakikita na mas mabangis na virus but seasonal influenza lamang at respiratory viruses. Ayon kay Solante, kahalintulad ng trangkaso ang sintomas ng ILI. Pangunahin pa rin dito ang ubo, sipon, sakit sa lalamunan, sakit ng ulo at maaari ring mayroong kasamang lagnat. Pangkaraniwan anya ay umaabot ang pagkaranas ng sakit na ito na hanggang 10 araw bago mawala at hindi rin naman anya ganun kalala dahil nilalabanan ng immune system ng katawan ang virus. Ang dapat anyang bantayan ay ang mga bata, nakatatanda, immunocompromised individuals na silang madalas makapitan ng sakit dahil sa mababang immune system. Sabi ni Dr. Solante, pinakamabisang gamot pa rin ang pahinga at pananatili sa bahay upang hindi na makahawa sa iba at hindi na kumalat ang mikrobyo o virus. Usual seasonal influenza and respiratory viruses na nakikita natin sa mga during times of ganitong klaseng buwan. Siguro, ang isa sa factor dyan, pag halimbawa meron mang mag-severe na magka-influenza-like illness and will lead to a severe influenza, ang isang factor dyan, number 1, pag hindi ka bakunado. Number 2, if your immune system is also very low, like yung mga bata or yung may mga matatanda. Or number 3, if you are immunocompromised. So, these are the usual group of population na pwedeng malala ang virus because of their immune response or system na hindi ganun kalakas lalaban sa mikrobyo. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Budget and Management o DBM ang buong suporta nito sa mga inisyatibong naglalayong isulong ang transparency, accountability at integridad sa pamahalaan. Kinumpirma ng DBM na natanggap na nila ang kopya ng petisyon at direktiba ng Korte Suprema kung saan pinagkokomento ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa writ of kalikasan na may kinalaman sa flood control. Ayon sa DBM, ipinasa nila ito sa Office of the Solicitor General o General para sa nararapat na aksyon bilang kinatawan ng pamahalaan sa mga ganitong kaso. Dagdag ng ahensya na nanitili itong tapat sa prinsipyo ng mabuting pamamahala at tamang paggamit ng pondo ng bayan. Layunin ng ahensya na matiyak na ang bawat proyekto at programa ng gobyerno ay maisasagawa ng maayos, tapat at epektibo para sa kapakinabangan ng mamamayan.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Top to bottom cleansing ng Department of Public Works and Highways. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. May report si Lawrence Tanhoco. Ipinagutos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang paglilinis sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Secretary Vince Dizon, seryoso ang ahensya sa pagsunod sa direktiba ng Pangulo na linisin ang kanilang ahensya mula itaas hanggang baba. Sa loob na lamang ng mahigit isang buwan, sinabi ni Secretary Dizon na marami na silang tinanggal sa pwesto at kinasuhan bilang bahagi ng kampanya laban sa katiwalian. Git ng kalihim, hindi titigil ang kanilang operasyon hanggang sa tuluyang maalis ang mga tiwaling opisyal at empleyado sa ahensya. Binigyan din ni Dizon na ang DPWH ay may mahalagang papel sa buhay ng bawat Pilipino, kaya't hindi dapat ito maging pugad ng pagnanakaw at katiwalian. Patuloy niya ang internal cleansing sa DPWH upang maibalik ang tiwala ng publiko at matiyak na ang bawat proyekto ng pamahalaan ay tunay na napapakinabangan ng mamamayan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kontrobersyal na Super Health Center sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina City tatapusin ng lokal na pamahalaan. Ito ay sa kabila ng kawalang pondo mula sa Department of Health. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Hindi magbabago ang paninindigan ng pamahalaang lungsod ng Marikina na tapusin na ang nakabimbing paggawain ng Super Health Center sa Barangay Concepcion 2. Ito ay matapos ang ginawang pagbisita roon ni Health Secretary Teodoro Herbosa Kamakalawa at binansagan itong manananggal dahil sa hindi natapos sa proyekto. Sa kanyang pagbisita sa Super Health Center sa Antipolo City kahapon, sinabi ni Herbosa na kaya hindi sila nagbigay ng pondo gaya ng ipinaparatang sa kanila ng Marikina LGU ay dahil sa ipinadalang liham sa kanila ni dating Marikina City Mayor ngayon Congressman Marcelino Marci Teodoro noong 2022. Nakasaad doon na ang LGU umano ang sasagot para sa pagpapatapos ng naturang pasilidad mula naman sa inilaang pondo ng konseho, gayon din ang pagkuha ng karagdagan tauhan para rito. Pero paliwanag ni Teodoro, bahagi ito ng standard documentary requirements ng kagawaran para sa pagtatayo na nasabing pasilidad. Gayon man, iginit ni Teodoro na naantala ang pagpapalabas ng pondo ng DOH na dapat sana'y nagsimula noong 2021 at natapos noong 2022. Ngunit dahil sa hindi na ilabas sa pondo, nasimulan ang Phase 1 ng proyekto noong Disyembre 2023 at nakumpleto lamang noong isang taon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Irrigation project sa Lanao del Sur, hindi ghost project. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA. Narito si Ninfa Asuncion. Itinaghi ni National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eddie Guillen ang mga paratang na ang maging communal irrigation project sa Lanao del Sur ay isang ghost project. Ito ay taliwas sa mga kumakalat na litrato sa social media na tinawag ng NIA na outdated. Sa pagdinig ng Senado para sa panukalang 2026 budget ng NIA, nilinaw ng mga opisyal ng ahensya na nasira lang ang ilang istruktura ng proyekto matapos ang malakas na pag-ulan noong 2023 pero agad rin itong naayos. Ayon kay NIA Engineer Salome Layasan, nagsagawa ng walkthrough inspection ang pinagsanib na grupo ng technical engineers mula sa Region 9, 11, 12 at 13 at Central Office para beripikahin ang aktual na kalagayan ng proyekto. Dito ay nakita na nilang maayos ang kondisyon at operational ang dam. Ipinakita rin ng NIA sa Senado ang mga litrato bago at pagkatapos ng kalamidad, kabilang na ang mga kuhang ibinahagi umano ni dating NIA employee na si Kyle Antatico at ang mga bagong larawan na kinuha nito ng October 13, 2025. Na-question itong maging CIP matapos ang pamamaslang kay Antatico nitong October 10. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. E-visa para sa mga Chinese tourists mariing tinutulan ng mambabatas mula Mindanao. Si Kathleen Forbes sa balita. Umapela si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatigil yung planong e-visa ng Philippine Embassy sa Beijing para sa mga Chinese nationals na bibisita sa Pilipinas bilang turista. Ayon kay Rodriguez, ang naturang plano ni Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz ay delikado at maaaring magbukas ng pinto para sa mga espiya at kriminal mula sa China. Punto niya, ilang beses nang naaresto ang mga Chinese nationals na sangkot umano sa kidnap for ransom, iligal na sugal at iba pang krimen. Pero pangaring iba na nahuli na nagsasagawa na paniniktik sa mga sensitibong tanggapan ng gobyerno, kabilang na ang kampo ng militar at maging COMELEC. Git ni Rodriguez, taliwas sa pambansang pulisiya ng Pangulong Marcos ang planong ito, lalo't patuloy ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sa halip na gawing mas madali, sabi niya dapat ay higpitan ng proseso ng visa applications, kabilang yung personal na pagdalo at masusing verifikasyon ng mga dokumento. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ligtas na natagpuan ng mga awtoridad ang dalawang overseas Filipino worker o OFW na una lang napaulat na nawawala sa Hong Kong. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak bilang pagtalima sa pangako nito na hindi lulubayan ang kaso. Ayon kay Kakdak, dinala na sa Migrant Workers Office sa Hong Kong ang dalawang OFW at nakatakda na silang magbalik sa bansa sa mga susunod na araw. Bukod dito, wala munang ibinigay na ibang detalye ang DMW kaugnay nito. Matatandaan na bago na paulat na nawawala ay nakita ang dalawang OFW sa Tsuen Wan District noong ika-4 ng Oktubre. Napagalamang nawala sila matapos na nag-report kaagad ang amo nila na hindi na sila bumalik matapos ang day off sa trabaho. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Cash remittances ng mga overseas Filipinos umabot na sa $3.2 billion noong Agosto. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Umaabot sa $2.98 billion ang cash remittance mula sa mga overseas Filipinos noong Agosto 2025. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy ang pagtaas ng cash remittances kung saan mas mataas ito ng 3.2% kumpara sa $2.89 billion na naitala noong Agosto 2024. Ito ay bunga ng mas mataas na padala mula sa parehong land-based at sea-based na mga manggagawa. Mula Enero hanggang Agosto 2025, umaabot na sa $22.91 billion ang kabuuang cash remittances, mas mataas ng 3.1% kumpara sa $22.22 billion sa parehong panahon noong 2024. Nananatiling pangunahing pinanggagalingan ng remittances ang Estados Unidos, sinundan ng Singapore at Saudi Arabia. Dahil sa pagtaas ng cash remittances, tumaas din ang personal remittance na kinabibilangan ng mga padalang salapi sa pamamagitan ng bangko, informal channels at remittances in kind ng 3.2% o $3.31 billion. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang paalala.
Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng Pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog. Dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na,
#panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DA-PhilMec na mahagi ng mga makinaryang pansaka para sa mga Farmers Cooperative and Associations o FCAS sa rehiyon ng Cordillera. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Rescue team ng lokal na pamahalaan ng Bayambang lumahok sa pagsasanay laban sa mga epekto ng kalamidad. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Akisali, Subalo ya Bayambang jad Luyag Pangasinan jad kinawa National Disaster Resilience Month Rescue Olympics jad Syudad Alaminos. Sayan aktibidad at dinauluan na saray delegado at rescue teams jad Ilocos Region.
Cordillera Administrative Region tan Region 2 nan tipon irapyan na ipanengneng day kakayanan daed nan Duruman Disaster Response tan Emergency Management gutman na science programa ya pakasilin sa koordinasyon kasanayan tan kataryaan na bawat baloy tapian untanet nalampasan so nan Duruman epekto ya kalamidad unungod saya nan pasalamat sa baloy ya bayambang jed amina akaibada pian nagawaan yan aktibidad ya balag at tulong at sa rescue team da. Malala po Dagupan City, Sarah Kebiab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Office of Civil Defense o OCD Calabarzon at Lucena City lumagda sa kasunduan sa prepositioning ng non-food items. Ang detalye mula kay Carmi Isles ng RP Lucena. Nilagdaan kamakailan ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon at ang pamahalaang lungsod ng Lucena ang isang Memorandum of Agreement para sa prepositioning ng non-food items. Ayon sa OCD Calabarzon, nilalayo ng kasunduan na matiyak ang agaran at mabilis na paghahatid ng non-food items gaya ng hygiene kits at family packs sa mga lokal at panlalawigang pamahalaan na nangangailangan ng tulong sa panahon ng emergency. Pinangunahan ni Lucena City Mayor at CDRRMC Chairperson Mark Don Victor Alcala, Vice Mayor Roderick Alcala at CDRRM Officer Janet Hendrano ang permahan kasama si Calabarzon RDRRMC Chairperson at OCD Regional Director Carlos Eduardo Alvarez III. Ang inisyatibong ito ng ahensya ay ikalawa sa 15 lokal na pamahalaang napili ng OCD Calabarzon para sa non-food items prepositioning batay sa kanilang strategic location at logistics capacity assessment. Sa pamamagitan ng nasabing kasunduan, patuloy na pinatitibay ng OCD Calabarzon ang kahandaan at katatagan ng mga lokal na pamahalaan sa mabilis at epektibong paghahatid ng tulong tuwing may sakuna. Mula sa RP1 Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik na sa full operation ang Adela Cerati Memorial Medical Center sa Tandag City. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gibalik na ang full operation sa Adela Cerati Memorial Medical Center kon AST-MMC sugod kagahapon, Oktubre 16, human ang 5 kaadlaw nga pagsuspender sa pipila ka mga serbisyong medikal tungod sa nahitabong sunod-sunod nga linog gikan niadtong Oktubre 10, 2025. Sa gipagawas nga advisory, gibutyag nga balik na ang ilang outpatient consultations, diagnostic services ug elective procedures. Kini human nga gibakwit sa tagdumala sa hospital ang ilang mga pasyente tungod sa kakusog sa linog ug nagtiner kini sa mga tents. Apan human nga makumpleto ang masusing assessment ug inspection sa mga istruktura sa ilang hospital engineering and safety teams, gideklarar kini nga luwas nga gamiton ug gibalik na sa ilang tagsa-tagsa kwarto ug wards ang mga pasyente. Sumala pa nga mapasalamaton sila sa pagsabot sa sitwasyon tungod kay but lamang sa mga hospital nga luwas ang tanan sa peligro. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Academic Excursion 2025 aktibong nilahukan ng mga estudyante ng isang mababang paaralan sa Hulo. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Habuk Academic Excursion 2025 in Tibuok St. Martires Elementary School, habawaan sa Holotud District, amon modu rediscovering our roots, a journey to the heart of Tausug culture.
Nakauna nila Giawi in headquarters in 41st Infantry Partner for Peace Battalion, Hasityo Batuhaba, Barangay Matatal, Hamaymbong Sulu. Nasabot pa karadyaan, Timok Bal Pangadjian ni mga personal sa nasabot Army Battalion, Halsin West Philippine Sea. Amin na mahugot isab tiyeng hukan si mga kabataan Iwan Kamastalan, 5 mudha pa karadyaan, hapag-uhanan sina principal nila Rizali Jilmadi. Simuno Giawi sin excursion in Astana Darul Jambangan, Habarangay Ratag Limbon, Amunon, day sab malago bahagi asal sila sin Lupa Sug. Giawi raisab nila ang kaywanan pa barangay hapasisil sin Maymbong. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang mga paalala. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayalak. Maging panatag Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang mayalam. Maging panatag Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela,
Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Umabot na sa halos 7,000 winning bids at purchase offers ang naitala sa loob lamang ng 6 na linggo mula ng ilunsad ng Pag-ibig Fund ang Acquired Assets Super Sale. Ito ay ayon sa mga opisyal na ahensya. Mula nang sinimulan ang online super sale noong Agosto 25, nakapagtala ang Pag-ibig Fund ng 6,402 winning bids mula sa mga online buyers sa iba't ibang panig ng bansa. Bukod dito, 486 na kasalukuyang occupant ng mga Pag-ibig acquired properties ang nagsumite ng kanilang offer para bilhin ang bahay na kanilang tinitirhan. Sa ilalim ng super sale, mahigit 30,000 foreclosed properties ang inaalok sa mas mababang presyo na may karagdagang diskwento. Para sa unoccupied properties, maaaring makakuha ang buyer ng discount na hanggang 35%. Samantala, ang mga occupied properties ay may discount na hanggang 40%. Para naman sa kasalukuyang occupant, maaaring bilhin ang kanilang tinitirhang bahay sa pamamagitan ng direct sale na may 10% discount. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta, malaking bahagi ng tagumpay ng super sale ay dahil sa online auction system ng ahensya na nagbibigay ng mas convenient at transparent na paraan ng pagbili ng mga acquired assets. Hinimok din ni Acosta ang kasalukuyang nakatira sa mga Pag-ibig acquired assets na samantalahin ang kasalukuyang sale. Dagdag pa ni Acosta, lingguhan ang posting ng mga bagong properties hanggang Disyembre 14, 2025, kaya't patuloy niyang hinihikayat ang mga gustong magkabahay na gamitin ang online public auction ng ahensya upang makapili at makapagsubmit ng kanilang bids sa Pag-ibig Fund Acquired Assets Super Sale. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagana ng Social Security System o SSS ang kanilang Calamity Loan Program para sa mga miyembro na naapektuhan ng 2 malalakas na lindol sa Davao Oriental. Sa isang pahayag, sinabi ng SSS na ang mga kwalipikadong miyembro ay pwedeng kumuha ng calamity loan ng hanggang 20,000 piso na may 7% interes kada taon. Pwedeng i-file ang mga aplikasyon sa pamamagitan ng kanilang My SSS account at ang mga naaprobahang loans ay ipapasok mismo sa enrolled bank account ng miyembro. Upang maging kwalipikado sa calamity loan, ang mga miyembro ay kailangang nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na dineklarang nasa ilalim ng state of calamity. Nakahulog na ng hindi bababa sa 36 na buwang kontribusyon, mayroong aktibong My SSS account, walang outstanding restructured loans, hindi pa nabibigyan ng huling benepisyo, nasa legal na edad at hindi aabot ng 65 anyos sa oras ng aplikasyon at hindi na diskwalipika dahil sa paglilinlang sa SSS. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Montes Declaro,
Naintindihan nila ang mga hamon na kinakaharap sa oras ng lindol at handa silang magbigay ng tulong para makabangon ang kanilang miyembro sa oras ng kalamidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa 5 lokal at mga foreign companies ang nagpahiwatig ng interes para magbid sa Operations and Maintenance o ONM contract ng North-South Commuter Railway o NSCR project. Sinabi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez na ang orihinal na schedule ng bidding ay sa huling linggo ng Oktubre o sa unang linggo ng Nobyembre, sang-ayon na din sa suhestyon ng Asian Development Bank o ADB. Ayon kay Lopez, halong local at foreign firms ang nagpahiwatig ng interes, subalit hindi niya pwedeng pangalanan muna ang mga ito hanggang magsimula na ang auction. Sinabi naman ni Transportation Undersecretary Timothy John Batan na ang kontrata para sa NSCR ONM ay may panahon na 15 taon. Ayon naman sa ADB na nagsisilbing Technical Advisory Services Provider para sa proyekto, layunin ng DOTR na maibigay na ang konsesyon pagdating ng Marso o Abril sa susunod na taon. Ikokonekta ng 147-km NSCR ang Malolos, Bulacan sa Clark International Airport at Tutuban sa Maynila sa Calamba, Laguna. Pinondohan ang 873 billion pesos na proyekto ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng ADB. Mayroong itong 35 istasyon at 3 depots. Ayon sa DOTR, magsisimula ang partial operations ng NSCR mula Valenzuela hanggang Malolos sa taong 2027, habang ang Malolos patungong Clark naman ay magsisimula ang operasyon pagdating ng taong 2028. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gagawa pa ng 300 karagdagang rice mills ang Department of Agriculture o DA sa susunod na 3 taon sa layunin ng gobyerno na baliktarin ang pagkalugi sa pag-aani sa pamamagitan ng pagpapaganda ng pagpapatuyo ng palay. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na naglaan ang kanyang ahensya ng 3.3 bilyong piso hanggang sa taong 2028 para magtayo ng mga karagdagang Rice Processing Systems o RPS sa buong bansa. Ayon kay Chu Laurel, ito ay bilang parte ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para i-modernize ang sektor ng bigas sa pamamagitan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMech. Sa ilalim ng mechanization program ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ng PhilMech, minamadali ng gobyerno ang paggawa ng mga RPS para tulungan ang mga magsasaka na manatiling competitive. Lumapit ang gobyerno sa RPS para matugunan ang layo ng drying at milling facilities sa mga lokal na rice farmers. Sa planong pagpapatayo ng 300 rice mills, ipinahiwatig ni Chu Laurel na tataasan ng gobyerno ang drying capacity ng 40% sa panahon ng tag-ulan. Sa ilalim ng unang phase ng mechanization program ng RCEF na nagsimula noong Hunyo taong 2019 at natapos nitong Hunyo 2025, 151 RPS ang naplanong itayo, kung saan 145 ay nasa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa ngayon, 118 RPS na ang naitayo sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-17 ng Oktubre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 9 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 piso at 71 sentimo. 4 sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 15 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 48 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 7 sentimo. Nasa 67 piso at 70 sentimo ang euro. 41 piso at 34 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 49 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala nyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Hindi makakapaglaro si De La Salle University guard Keyan Baclaan sa natitirang UAAP Season 88 dahil sa isang knee injury. Kinumpirma ito ni Baclaan sa isang Facebook post nitong Huwebes. Nakuha ni Baclaan ang injury kasunod ng mainit na oras sa laban ng Green Archers kontra University of the East nitong Miyerkules. Sa nalalabing 4 na minuto at 20 segundo ng fourth quarter, hinahabol ni Baclaan ang bola kasama ang ilang players ng UE.
Sa paghahabol, ang katawan ni Welo Lingo-Lingo ay bumagsak sa tuhod ni Baclaan na naging dulot ng injury. Siya ay inilabas sa court gamit ang stretcher. Samantala, tinawagan si Lingo-Lingo ng unsportsmanlike foul at tinanggal sa laban na nakakuha din ng technical foul sa third quarter. Nanalo din ang Lasal sa overtime 111-110. Naging ikalawang Green Archer si Baclaan na hindi makakapaglaro ng ilang linggo dahil sa injury. Inaasahan din na hindi makakapaglaro si Mason Amos pagkaraan nagtamo ng MCL injury noong laban ng Lasal kontra National University nitong nakalipas na linggo. Samantala, nagsabi naman si University of the East head coach Chris Gavina na maging accountable ang mga referee kasunod ng ejection ni Lingo-Lingo. Sa isang pahayag, dinipensahan ni Gavina ang kanyang player na nakatanggap ng unsportsmanlike foul. Ayon kay Gavina, kahit ulit-ulitin ang video na ilang beses niya ring pinanood, paano raw tatawagan ang unsportsmanlike foul ang player na naghahabol ng bola? Dahil sa panalo, gumanda ang record ng Lasal sa 3-3 habang wala pa ring panalo ang UE sa loob ng 6 na laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Opisyal nang namaalam si Paeng Are sa San Sebastian College, Recoletos. Sa isang social media post, nagsulat si Are ng isang taus-pusong mensahe sa mga nakasama niya sa kanyang paglalakbay kasama ang Golden Stags. Nagpahiwatig din si Are ng pasasalamat sa kanyang mga coach kasama na sina Melo Banwa, Egay Macaraya, John Calios, Arvin Bonleon at Rob Labagala. Pinasalamatan din ni Are ang kanyang mga teammate na palaging nasa tabi niya at nagsabi din na hindi naman sinabi ni Are ang kanyang susunod na hakbang. Una ng plinano ni Are na hindi na siya maglalaro sa kanyang huling taon sa San Sebastian para maging professional na player, subalit na pagdesisyonan niya ding maglaro muli ng kanyang huling taon. Huling naglaro si Are para sa Golden Stags nitong Biyernes kontra Lyceum of the Philippines University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Linampaso ng PLDT ang Choco Mucho 25-21, 25-20 at 25-19 para kunin ang kanilang ikalawang magkakasunod na panalo sa Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Huwebes. Pinangunahan ni Savvy Davison ang high-speed hitters sa nalikom nitong 19 na puntos mula sa 15 attacks, 3 blocks at isang service ace habang nagtapos si import Anastasia Bavikina ng may 13 puntos para ipagpatuloy ang kanilang magkakasunod na titulo pagkaraang makuha ang korona ng PVL on Tour. Nanguna naman si Anis Marley para sa Flying Titans na nagtapos na may 20 puntos kung saan bumagsak ang koponan sa 1-1 record. Sa isa pang laban, minandohan nina Alexandra Bistenko at Bella Belen ang Capital One para kunin ang kanilang unang panalo pagkatapos talunin ang NX-led 25-20, 23-25, 27-25 at 25-12. Sumabog si Import Bistenko ng may 39 na puntos galing sa 35 attacks, 3 blocks at isang service ace habang nakagawa din ng 17 excellent receptions. Nagdagdag naman si Belen ng 15 puntos para markahan ang kanyang unang panalo sa isang profesional na liga.
Nagtapos naman na may 20 puntos si Paula Martinez para sa panig ng Chameleons na bumagsak sa 0-2 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, gumawa ng kasaysayan si Carlo Biado para sa Pilipinas bilang kauna-unahang two-time World Pool Champion na nagmula sa bansa. At ngayon ay nakakuha na naman ng parangal bilang pinakabagong Filipino pool player na napasama sa Billiard Congress of America Hall of Fame. Hindi naman makapaniwala ang 41 anyos na si Biado na napasama sa mga alamat ng bilyar sa Pilipinas na sina Efren Bata Reyes at Francisco Django Bustamante. Nitong Agosto, binoto si Biado sa prestiyosong club pagkaraang makakuha ng 71% o 42 sa 46 na balota para sa United States Billiard Media Association Hall of Fame Board. Kamakailan lamang ay napalanunan ni Biado ang 2025 WPA World 9-Ball Championship sa Jeddah, Saudi Arabia, kung saan tinalo niya ang reigning champion at world number 1 na si Fedor Gorst. Naboto si Biado sa Hall of Fame sa kanyang ikalawang taon ng eligibility. Makasama niya sa elite club sina Reyes, Bustamante, Jose Parica, Alex Pagulayan at Dennis Orculio. Kabilang si Biado sa Team Asia para sa ikalawang edisyon ng Reyes Cup. Susunod na sasabak si Biado ay sa Philippine Open at tutungo sa Qatar para sa World Cup 10-Ball 2025 bago lumipad patungong Estados Unidos. Formal na papasok si Biado sa isang seremonya na gaganapin itong Nobyembre 22 sa St. Augustine, Florida, kasabay ng International Open. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1. Iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide.
kapag nakabalik na sa bahay. I-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Muling umani ng papuri ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera sa kanyang walang kupas na ganda. Nang rumampa siya, suot ang isang white couture gown sa isang fashion show sa Vietnam na ginanap sa Ho Chi Minh City. Ibinahagi ng host ng Hachi Couture ang mga video at litrato ni Marian sa kanilang Instagram kung saan binanggit nila ang pagdalo ni Marian ay isa nga daw na dream come true. Bukod pa rito, ibinahagi rin ni Marian sa kanyang Instagram ang mainit na pagsalubong sa kanya ng mga Vietnamese fans sa kanya. Ang patuloy na kasikatan at paghanga kay Marian Rivera ng mga Vietnamese ay hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naging usap-usapan sa social media ang sorpresang birthday celebration na inihanda para sa Kapuso star na si Bea Alonzo kasama ang kanyang boyfriend o businessman na si Vincent Ko. Sa isang TikTok video, sa isang kumalat na TikTok video na iniulat ng isang online entertainment site, makikitang all white ang suot ni Bea nang pasukin niya ang bahay at nang siya ay masurpresa. At masaya siyang sa event na yun ay masaya siyang hinipan ang kandila sa kanyang cake. At maraming netizens ang pumuri kay Bea dahil napansin nila inalis niya ang kanyang footwear bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay na nagpapakita ng paggalang. At pinuri rin siya sa kanyang naging postura at itsura. At sinabing napakaganda at blooming ito. At iniugnay nga ng ilan ang naturang blooming scene na yan ni Bea sa pag-aalaga at pagmamahal ng kanyang kasulukuyang boyfriend na si Vincent Ko. Pero may ilang netizens din na pumuna na tila nag-gain weight si Bea at may mga nagsabi pang may napapansin silang kakaiba sa kanyang bandang puson at balakang ng atres na nagdulot nga ng espekulasyon. Pero sa ngayon wala pang opisyal na pahayag o reaksyon mula sa kampo ni Bea at ng kanyang boyfriend hinggil sa mga naglabasang mga espekulasyon mula sa mga netizens. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa, tahasang itinanggi ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang mga usapin na may relasyon sila ng kapuso actress na si Jillian Ward. Sa isang media conference, sinagot ni Singson ang tanong na nag-ugat sa mga kumakalat na blind item. Ang ginamit niyang termino sa mga ulat na sa mga ulat ay marites lang at sinabing marami ang naliling sa kanya pero pawang chismis lang daw yon. At nang tanungin naman siya tungkol sa ugnayan nila ng actress na si Yen Santos, umiwas na si Chavit at sinabing next question na lamang daw ang itanong sa kanya at hiniling na wag na siyang kulitin tungkol sa issue. Matatandaang sa isang vlog nila ni Yen Santos, nilinaw nila na hindi totoo ang chismis na nagkaroon sila ng anak. Ayon kay Yen, dekada na silang magkakilala ni Chavit dahil family friend ito at kaibigan ng kanyang mga magulang. Ang bata na sinasabing anak nila ay kapatid ni Yen at si Chavit ay ninong nito.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, bumisita sa Philippine Red Cross Cebu Chapter ang miyembro ng P-pop girl group na BINI na si Aya Arceta upang tumulong sa pag-repack at pamamahagi ng relief goods para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Nakita si Aya kasama ang iba pang youth volunteers ng Red Cross sa Emergency Operations Center. Ayon sa PRC, ipinakita ni Aya ang true bayanihan spirit at nagbigay siya ng inspirasyon sa mga volunteer na nakilahok. At na nag-organisa rin si Aya ng donation drive upang tulungan ang kanyang mga kababayan sa Cebu na naapektuhan nga ng malakas na lindol. Nag-donate ito ng mahigit 700 piraso ng 2-meter sako line o yung matibay na waterproof sheets na ginagamit bilang pansamantalang bubong o ground cover para sa mga nawalan ng bahay dahil sa lindol. Dahil dyan, nagpasalamat ang Red Cross kay Aya sa pagdadala ng pag-asa at pagmamalasakit sa kanyang mga kababayan sa Cebu. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Junela, Susan Aizon, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Ocias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.